Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Tutukan subong nga Biyernes. Posible pagtimbuok naman sa presyo sang gatong ginakabalakan bangon sa liwat nga pagpasirado sang Strait of Hormuz. Duha patay sa pagbunggo sang auto sa tricycle sa Banwa sang Kawayan. Aksidente, nahuli ka. Barangay Kagawad sa Rojas City, patay matapos makabunggo ang ginamaneho nga SUV sa Makato, Aklan. Computer shop sa Barangay 3, Bacolod City, ginkawatan. 10,000 pesos nga sulod sa mga piso net na taban sang duha ka suspect. Kag ika-128 nga anibersaryo sang kahilwayan sang pungsod ginasaulog subong nga adlaw. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang nga balita, mga motorista nagakabalaka sa negatibo nga epekto sang liwat nga pagpasirado sang Strait of Hormuz. Pagsaka sang presyo sang gatong kag mas mataas nga inflation rate, posible matabo suno sa isa ka ekonomista. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Argelies, Haro, Iloilo City. John? Jert, amat-amat pa lang gani kuno nga nagabangon sa karon ang mga motorista nga naapektuhan sang oil crisis, may bag-o na naman sila nga palaligban sa liwat nga pagpasirado sang Strait of Hormuz. Posible maglubo ang presyo sang diesel sa madason nga semana. Apang lauman naman ang pagsaka sa presyo sang gasolina kag kerosene. Ini ang base sa impormasyon nga gipagwa sang Oil Industry Management Bureau sang DOE. Apang wala pa sang estimate kung pila gid ang mangin paghulag sa presyo. Sa piyak sini mas ginakabalakan sa mga motorista ang posible liwat nga pagtimbuok sang presyo sang gato. Ini matapos ginanunsyo sang pungsod Iran ang liwat nga pagpasirado sang Strait of Hormuz. Ang ara na subong sa mga gasolinahan naton, mga old stocks pa na siya. So hindi pa na nila mapatungan. Amat-amat pa lang gani kuno nga nagabangon sa epekto sang mataas nga presyo sang gatong sa mga nagliligad nga bulan ang delivery rider nga si Celis. Subong, base balik pamirdihan na naman sila. Adlaw-adlaw kami dyan nga biyahe, pagas kami adlaw-adlaw, laban-laban sila. Lakaw gid nga ngalit sa amon eh. Si Danilo, mas manginwais naman kuno sa pagbiyahe sang ila sa lakyan in kaso nga magsaka liwat ang presyo sang gatong. Kinanglamag lakata sa isa ka semana kuno ta na schedule tay. Nga tingbon ta sa pagpangumpra o kung mag-deliver da, magdulong sa estudyante. Patag sang DOE hindi direkta nga sa Middle East nagakuha sang supply sang petroleum products ang Pilipinas. Apang dako ang epekto sini sa aton bangod dito nagakuha sang supply ang mga pungsod sa Asya. Kaya ginakuhaan man sang Pilipinas ang gatong. Isa pa sa mga inepekto sini ang pagsaka naman sang inflation rate. Sa nagligad nga bulan sang Mayo, yara sa 6.8% ang inflation rate sang pungsod. Kung magtaas na inflation rate, ang purchasing power sang mga pumuluyo naganubo man din na. So, bot silingon, ang kwartangan ng iyatan naton, maganubo ang iya nga balor. Pigado eh. Pigado, kay syempre nagsalalaka ang tanan. Pero hindi na kami sang baligya namon, kapangumpra. Mangutang agad yun, sir eh. Jert, suno sa economics expert nga ato na interview kagina kinanglan subong ginachekyar na sang gobyerno ang tanan nga mga oil companies kay base may ara sang mag-take advantage sa announcement sang Iran kag gilayon nga magpasaka sang presyo sang gatong. Jert. Madamo gid nga salamat sa update, John Sala. Para sa dugang mga balita sa Negros Kapanay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga puso, madamo gid nga salamat sa Negros Occidental naman. Duha, patay matapos mabungguan sa auto ang tricycle sa Banwa sang Kawayan. Nakatutok, Aileen Pedreso. Makita sa CCTV footage nga nagadalagan ng tricycle sa tunga nga porsyon sang dalan sakop sang Barangay Tuyom, Kawayan. Apang hinali ini nga ginbungguan sang auto nga tuman kadasig ang pagpadalagan. Bangod sa impact, nagbaliskad ang tricycle kang nagdiretso sa railings. Ginbawian sang kabuhi ang tricycle driver nga si alias Rodolfo, 40 anyos, kag pasahero nga si alias Demetrio, 54 anyos, bangod sa patay nga pilas sa ulo.
Hindi sila nagadalagan same direction. Gulpi lang no, ang ginbuguan sang virus ang nalikod na party sang tricycle. Posible suno sa kapulisan nga wala nakita sang driver sang auto ang tricycle. So sa subong no, ang aton nga driver nagpabilid sa kustodiya sa aton police station. Wala pa gid sa final na agreement ang both parties. Magapangatubang ang driver sang reklamo nga reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage to property. Abiso sang kapulisan, agud malikawan ang kaangay nga aksidente, ilabi na kung madulom ang dalan. I-regulate natin ang aton pagpadalagan. Observe natin ang natawag na defensive driving. Upod kay Reynald Casillo, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Sa dugang nga balita, barangay Kagawad nga taga Rojas City, Capiz, patay matapos maaksidente ang ginamaneho sini nga salakyan sa Makato, Aklan. Si John Sala nakatutok. Nagahapa sa dalan kag dugoon ang lalaki nga ini. Wasak naman ang pangunang abahin sang salakyan nga ginapayag ginamaneho sini matapos makabunggo sa bollard sa igad sang dalan sa diversion road sa Makato, Aklan. Ang lalaki ginkilala kay Rafael Del Rosario, kagawad sang barangay Dayaw, Rojas City, Capiz. Base sa investigasyon sang Makato Police, padulong sa banwa sang leso si Del Rosario sang natabo ang aksidente kahapon sang hapon. Natamaan niya is mga pillars along sa diversion road. Hindi naman po siya kurbada. Oo. So diretso po yung biyahe niya. Nagkaisahanod lang si Del Rosario nga nagabiyahe kag wala man sang iban pa nga naulamid sa aksidente. Gindapatan pa ini sang first aid antes gindala sa kapribadong ospital sa banwa sang Kalibo. Apang bangod sa patal nga pila sini sa ulo kag nawala nga parte sang lawas, ginbawian ini sa kabuhi samtang ginabulong. Dalawa lang po ang hinala namin. It's either nakatulog po or inatake po. Yun naman po yung possible causes. Nagpakiangot ang kapulisan sa pamilya sang kagawad. John Sala. 1 Western Visayas. Kapuso, kapulisan, ginatutukan ang posibilidad na ginagamit ang kabataan sa mga transaksyon sa iligal nga droga sa Bacolod City kag Negros Occidental. Yaring balita nga itong gintutukan. Nagaduko na lang ang 18 anyos sa si Jero De Ocampo sa nadakpan sa kapulisan sa drug bypass operation sa barangay Takulig, Bacolod City. Grade 12 student lang ang suspect nga suno sa kapulisan, ginahulugan lang sang supply sang illegal nga droga sa lalaki nga nakamotorsiklo. 1 milyon ka pesos nga balor sa illegal nga droga na recover sa suspect. Sang Lunes, isa man ka grade 11 student nga babayi ang nakuhaan sang improvised shooter kag Petsicorno sa sulod sa eskwelahan sa Talisay City. Bangod sini, ginatutukan sa kapulisan ang posibilidad kaya ginagamit ang kabataan sa illegal drug trade. Nagabata, nagabata, no, ang nagagamit or nagatulod sang illegal nga droga, which is very alarming man. It would harm them physically and mentally. Nagkakabala kang mga himata sa grade 11 student nga posible ginagamit ang bata sa illegal nga mga transaksyon. Ginapangayo ko datan din ginaya naghalin ang amo ng mga bagay kiti minor de edad sila mo. Luoy gid ka kabataan Apang, hugot kuno, yung ginapanginwala sang bata nga iyang items nga na-recover sa iya. Bako siya, tingnan mo muna. Anti ambal yan, di way mo kayo nagimo yung ano nakita ko lang niya. Nga napudyot lang na sa nakita sang iyang kasmate. Kaidan kaya mga bata, hindi mo mapiyo sa eskwelahan niya mo, wala na yung kabalo. Nagapabili ng bata sa Reformation Center sang Talisay City LGU. Natala na ipatawag sa LGU ang himata sang bata kag barangay officials. Upod kay Herald Ekang, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, ika-128 nga anibersaryo sang kahilwayan sang pungsod, ginasaulog subong nga adlaw sa nagkalain-laing nga lugar sa Western Visayas kag Negros. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Isa ka wreath-laying ceremony ang ginpatigayon sa monumento ni Dr. Jose Rizal sa Plaza Libertad, Iloilo City, kaina sang aga. Ini ang kadungan sang ika-128 nga anibersaryo sang adlaw sang kahilwayan sang pungsod. Nangin dinapit nga bisita sa Department of Energy Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo. Sa iyang mensahe, gintutukan sini ang energy security ilabi na nga nagapangatuba ang mga Pilipino sang fuel crisis. That is why the Department of Energy continues to pursue programs and initiatives aimed at reducing our dependence on imported fuels and building a more secure, resilient, and sustainable energy future.
Sa Gimbal, Iloilo, agaw atensyon ang hayahay sang Pilipinas nga himo sa 4,500 ka pastillas bilang pagpakita sang unity, creativity kag patriotism sa mga Gimbalanon. Ginkomemorar man sa Banwa sang Santa Barbara ang adlaw sang Kailwayan, pinaagi sa programa nga ginpangunahan ni Department of Tourism 6th Director Crisanta Rodriguez. Sa Aklan, gindumdum sa mga opisyal sang Banwa sang Kalibo ang Independence Day sa Pastrana Park. Ini ang natigayon sa pihak sang pagtupa sang ulan. Sa Capiz, ginpatigayon man ang selebrasyon sa Provincial Capitol Grounds sa Rojas City. Nangin venue naman sa kahiwatan sang Independence Day ang EBJ Freedom Park sa San Jose Antique nga gintambungan sa mga opisyalis sang probinsya. Gindumduman sa mga gimarasnon ang adlaw sang Kailwayan sa atubang sang Kapitolyo sang probinsya. Sa Bacolod City, nagtipon ang mga negrense sa Capitol Laguna para sa komemorasyon sang Independence Day. Sa mensahe sang gobernador, ginhatagan sini sang pagtamod ang pagkilala sa sakripisyo sa mga baganihan. Our freedom challenges us to become worthy stewards of that gift. As we look back on our history, we honor the men and women who dedicated their lives to the cause of freedom. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Bantayan. Computer shop sa Barangay 3, Bacolod City, Ginkawatan. 10,000 pesos nga sulod sang mga piso net na taban sa duwa ka suspect sa pagbalik sang One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso senior citizen kag pasahero kag konduktor nagsinggitanay sa sulod sang modernized jeep. Akto nakuhaan sa video. Si John Sala nakatutok. Mabatian sa sininga video ang pagsinggitan na isang isa ka babae nga pasahero kag babae nga konduktor sang modernized jeep. Ang video ang kuha sang isa man ka pasahero kahapon sa hapon. Ang pasahero nga nakabai sang konduktor ang ginapayag senior citizen. Base sa payag sang pasahero nga nagkuha sang video, halin sa barangay Buntatala haro ang bus kag pag-abot sa barangay Tagbak, nagsaka ang tigulang nga babayi. Wala pa ini makapungko sang gulpiada na lang kuno nga naglakat ang PUJ. Apisar nga mahinay man ang paghulag sang PUJ, nakibot ang pasahero kag ginalantaw nga wala sini napunggan ang iya emosyon. Ginsinggitan sini ang driver nga hindi anay magpadalagan kun wala pa nakapungko ang pasahero. Ginsabat naman ini sa konduktor nga hindi lang magsinggit, tubtob nga sila na nga duwang nagsinggitanay. Nagabot sa punto nga nagahilibion ang konduktor kag ginmanduan pa sini nga magpanaog na lang ang pasahero. Apang nagpamalibad ang pasahero nga magpanaog. Nakalabot na sa itulubangod sang Mitskuop nga nagadumala sa nasambit nga unit ang natabo. Ginpatawag na ang konduktor para sa investigasyon. Kinpaymuan ko lang to incident report from our staff na nag-review sa CCTV para ma-memo ining PAW the documentation kung ano gid ang natabo. Ginklaro man ni Asibuche nga santo sa ila mandato antes maglakat ang isa ka unit kung nagapasakay sang pasahero, kinahanglan nga siguraduhon anay nga nakapungko sang maayo ang mga pasahero. Dito din gidya nila nga napasaka pungko na ang pasahero antes nila isarado ang kartahan. Gintingon sa news team ang makuha ang bahin sang pasahero apang wala sang may nakakilala sa iya. Samtang nagpamalibad naman ang konduktor nga maghatag sang pahayag. Upod kay Romel Porquia, John Sala. One Western Visayas. Tatlo ka separadong insidente sa pagpangawat na record sa Bacolod City, Kabangkalan, kag Murcia. Mga insidente na huli kang. Yaring balita nga itong gintutuga. Kasubong nga nagakatulog sa sulod sa computer shop ang lalaki nga nakasando. Sa kilid, makita ang isa pa kalalaki nga nagapanilag sa palibot. Amat-amat na gali nga ginakuot sa nakasando nga lalaki ang masinsilyohon sa piso net. Apang naguntat na sang may nagsulod nga tawo sa computeran. Kuwang insidente sa Barangay 3, Bacolod City. Ulihin ako no, natukiban sa taiya nga ginkawat ang unod sang piso net. Check ako nga partner sa ina nga computer shop. Pag open niya, wala na gidya bilin. Pero before na iya, nag-check pa na sa its means nakita iya nga puno ang unod. Pag open niya, wala na pating coins box.
Ubos na. Naglabot sa 10,000 pesos ang nataban sa duha ka suspect. Posible sunod sa tag-iya nga ginhungod sang maini nga adlaw magpangawat bangod wala sang bantay. Gabunan niya ara yang nga daw sigurado ginang hulag mo but those persons nga nagobra sini kita mo na aware na sila nga may CCTV. Nadakpan na ang isa sa mga suspects. Samtang ginapangita pa ang nakasando nga suspect. Sa barangay Tagok, Kabangkalan City, nakuhaan man sa CCTV ang pagsulod sang duha ka lalaki sa isa ka balay. Samtang nagapangukay, talalupang doon nga may bit-bit pa sang pusil ang isa sa ila. Nataban sa mga suspect ang isa ka speaker. Pasalamat lang kami kay that time, gapungko ko to dapat. So hinala ganin namon, do ka hold up pamuti. Hindi gid kawat dala. Kabalo sila guro nga may tao. Gapamisi ko to that time. Samtang sa kuha sang CCTV sa barangay Cansilayan Musa, makita ang paglabay isang isa ka tricycle. Sunod sa tag-iya, ginkawa sa barangay Abuanan, Bago City ang isa ka tricycle kag may karga nga 90 ka bibe. Ginbilin sini ang tricycle agad preparar ang pagbuhi sa mga bibe apang gulpyada kuno nga gintaban sa suspect ang iya tricycle. Nag-imbestiga kami sa ginkatuan siyang takon to nga tricycle. Baka sila kuno dua kabilo, 250 kalambrigya sa kawatan. Bantulo patay na. Dax balap nga ginakarga sa tricycle kag it was confirmed nga diri nag-agi man sa amon. Marayon pa nga ginapangita ang suspect. Opo, kay Herald Eka, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pagtabok sa mga baka sa Circumferential Road sa Soca Revelo, ginakabalakan nga magtugas ang aksidente. Mga tag-iya ipatawag sang barangay. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Madugay na ginaproblemahan sa mga opisyal sang barangay sa Soca Revelo sa Iloilo City ang mga nagalabay nga mga baka sa Circumferential Road sakop sang barangay. Kun kaisa sa tunga sang highway nagaagi ang mga baka kun hapon, tuman ini kadelikado sa mga motorista. Sunod sa punong barangay, madugay na ini nga issue sa barangay apang nagabalik-balik sa gihapon. Ang iba na di ma'am no, ang gasolon di pangayaw. Either nga iya sang pakyad kalahunan na baes. Hindi na mo na maisip kung kabilugan, kung pila gid kabilog ang kutob gasagod sa ang may mga baka dibla sa Sook mismo. Madamo na nga aksidente sa Circumferential Road ang na-record nga may kaangtanan sa mga layaw nga baka. Plano sang punong barangay nga ipatawag ang mga tag-iya sang baka. Way na niguro ya sila nga pa ligwa-ligwa pa nga taga-ano pa sila chance nga sige na obligaraw na mo kay siya na to sa environment agriculture ba. Tingin na ano ko sa gani, nga pangitaon mo ang tagiya sang baka, kagkuhaan ngalan, kay ipasumon ko di sa barangay. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Kapuso, good luck! Dalag ko ka pa premyo ang nagahulat sa aton Kapuso Big Time Panalo Season 5. Pwede magpadala sa entries subtob sa August 7, 2026. Magpadala sa entries para may chance ka magdaog ang mga manugbakal pati man sari-sari store owners. Ang pinaka-ginabantayan niya nationwide promo sa GMA Network magapanghatag sa masobra 6 million pesos nga papremyo kag for the first time may duha ka maswerte nga magapauli sa grand prize nga 2 million pesos tax-free. Magluwas sa grand prize winners, madamo man ang magdaog sa cash prizes sa aton Kapuso Big Time Panalo. 10 winners of 50,000 pesos, 100 winners of 5,000, kag 280 winners sang tag 1,000 pesos each. Maghulag sa entries sa participating Mercury Drug branches sa aton Jimmy Ritual TV and radio stations, kag pwede man sa mga selected outlets sang Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts o kung scam text. Tutok lang sa GMA o kung magbisita sa ating official Facebook page, www.facebook.com/GMApromos kag micrositepromos.gmanetwork.com/GMApromos para sa ating complete mechanics and official announcements. Mga kapuso, trabaho agad, job fair, Sandole 6, gindagsa sa mga aplikante, kadungan sa pagsaulog sang adlaw sang kahilwayan. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Masobra 1,000 ka job seekers ang nagpadulong sa mall sa Iloilo City proper. Agod mag-apply sang ubra sa ginhiwat nga trabaho agad job fair sa Department of Labor and Employment 6 subong nga adlaw. Kadungan sang pagsaulog sang Independence Day, nagtanyag ang ahensya sang 5,107 job vacancies halin sa local companies kag overseas. Every application you submit today is a step towards achieving your aspiration.
Si Mary Joy nga anay liaison officer kag admin staff sang kumpanya sang salakyan nagpasimpalad nga makakita sang bag-o nga obra nga may mataas nga sweldo. Ang purpose ko, ma'am, nga nag-join ako sa Bong is para makapangita ako obra and then para masupport man sa akong family. Target naman ni Romel nga makaobra sa abroad, ilabi na nga madamo na ini nga naobrahan sa Iloilo bilang electrician. Dugay na ko sa local, ma'am, pero ang obra sakto lang bla sa ma'am, sa mga gastusan mo. Amo nang gusto ko abroad para dako-dako ako ma-income. Kalabanan sa bakante nga posisyon amo mga customer service representatives, loan officer, production crew kag madamo pa. May pila ka aplikante ang na-hire on the spot. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinatang Sasa. One Western Visayas. Sa iban pa nga balita, nagpasakas ang reklamo nga perjury kag cyber libel si House of Representatives Deputy Speaker kag Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa Department of Justice kahapon batok sa abogado nga si Attorney Levy Baligod kag 18 kanang pakilala anay bodyguard ni anay Ako Bicol Representative Zaldico. Ini may kaangtanan sa ginaligar pag-ulamid sa kay Garin sa flood control scandal. Isa ang kongresista sa mga ginhingadlan sa mga anay bodyguards nga nagbatong sa maleta sang kwarta halin kay Zaldico. Ginpanginwala naman ni Garin nga nagbaton ini sang kwarta halin kay Ko ukon sa mga tinawo sini. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, GMA Network ginkilala bilang Television Station of the Year sa Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards 2026 bangod sa papel sini sa insakto kag responsable nga pagbalita. Si Julius Bilacaol nakatutok. Ginkilala bilang Television Station of the Year ang GMA Network sa Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards 2026. Ini ang para sa pinakakomprehensibo, masaligan nga pagbalita, kag pagbalay sang GMA Network sa mga dokumentaryo nga nagapakita sang hindi matupungan nga public service, journalistic excellence, kag national relevance. Through its commitment to truth, public service, and impactful journalism, GMA Network continues to set the standard for broadcast excellence in the Philippines. Congratulations, GMA Network! Ang pasidungog, ginbato ni GMA News OIC ang concurrent head for news programs and specials, Michelle S. Seva. This recognition belongs to the thousands of men and women across the Kapuso Network. It also belongs to the millions of Filipinos who turn to GMA in moments of triumphs and in moments of loss. Dugang pa ni Seva, nagabaskog ang demokrasya kung may akses sa mga pumuluyo sa masaligan ng mga impormasyon. Ang pagkilala ang nagapahanumdum kuno nga ang kahilwayan sa mga manugbantala ang hindi masiparar sa kahilwayan sang aton mga pumuluyo. For freedom is sustained not only by those who fought for it, but also by the institutions that help keep it strong. A free and responsible press is one of those institutions. Asahan po ninyo na kami sa GMA News, dito po sa GMA Network, ay mananatiling walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Ginpasidunggan naman bilang Television Broadcaster of the Year si award-winning Kapuso journalist Atom Araulio. Journalism nowadays is a very difficult job to do. Facts are being challenged, disinformation is everywhere, and public discourse can sometimes be more distracting than illuminating. But our job remains the same, to ask questions, to follow the evidence wherever it leads, and to make sure that the voice of ordinary people aren't drowned out by the noise. Ang Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards ang nagakilala sa mga manugbantala kag media institutions nga nagarepresentar sa matuod kag responsable nga pagbalita. I hope we will maintain the kind of level, and the level of journalism, the truthful reporting that we undertake day in, day out, dahil you more than anyone else know that this is what we need in our country today. Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.
Mga kapuso, arestado si Jomil Crispy, isa sa mag-utod nga suspect sa pagtiro patay kay Shane Caso. Ang biktima nga nasapuan sa floodway sa barangay Buhang Haro kahapon sang aga. Naaresto si Crispy sa hot pursuit operation, samtang at large naman ang utod sini nga si Jimmy Crispy. Nagagwa sa investigasyon nga gintiro ang biktima antes ginhaboy sa suba. Nakitaan ang biktima nga wala na sang panapton kag may igos ang bala sa dughan. Ginahanda na ang kaso nga murder batok sa mag-utod nga Crispy. Daan nga hiligutanon bangon sa away sa duta ang motibo sa krimen. Nagpaiway nga magpa-interview ang arestado nga suspect. Allegedly yung victim natin is coming from other province, no? And then tumira siya doon, nagtayo ng bahay, which is those area are yung rights lang. So nagkaroon sila ng hindi magandang doon dahil doon sa pagpapatayo niya. Babusayari na ang mabalatayan sa The Master Cutter. Mag-aayuhay na bala si Ibyang kag si Master Cutter. Samtang ano bala koneksyon ni Audrey kay Atoy. Bantay na karon sa GMA Prime 8 PM pagkatapos ng 24 oras. Samtang sa tunga sa misyon sa Task Force Firewall, si Martin magadesisyon nga magbiya sa grupo. Ano bala mga ibabaw kag piliyon ni Isa. Bantayan ina sa Task Force Firewall karon 8:50 PM sa GMA Prime. Mga puso, temporaryo nga nagahina epekto sang southwest monsoon ukon habagat. Easterlies ukon mainit kag mapaang hangin ang nagapanguna nga weather system nga nagapekto sa pungsod. Posible man ini magadala sang ulan upod ang localized thunderstorms. Sa datos naman sa Metro Weather, may tsansa sa lapta-laptang ulan sa Western Visayas kag Negros Island region. Kagi na mga pinakadalagko kag pinakaulihing nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na mga kapuso naton abroad. Ako si Gertrude Charlatan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sadto tubtub subong, matutod nga serbisyo gidlang.